If you love too much, Ano yun? Tingnan mo. Sa likod. Ano yun sa likod? Ang hulog. Asa na yung ano? Isda. Nandiyan na? समी गो ना या समी पठान हो गो सुनी ना गो Baka na. Ano pa hinihintay mo? ओए सेंड वीडियो ना जाता Uy, ayusin mo nga doon. Ano si Izzy hulog-hulog doon, Myra? Eh, hula na. Sa likod, tingnan mo. Aka lang yung cooler diver na sa ref dive maliit. Kararating lang ng mga bata, mga sisi, galing school. 2:30. Kakain lang nila. Sino nakakita mga sis sa ano? Sorry, wala ako. So,
post na iba na, di ba usong-uso ngayon yung iPhone, yung color orange, iPhone 16 Pro ba yun? 17 daw, sabi ni Myra. iPhone Pro 17, yung color orange. Color orange. Sabi ni Ivana sa post niya, sino gusto ng iPhone? Sabi ko, Hoy, Madam Ivana. Ayoko ng cellphone. Gusto ko ng grocery, please. Dito ako sa Pakistan. Hindi naman tayo napapansin. Tayo pa kaya pansinin, no? Nag-comment ako doon. Sana mabahagian tayo kahit grocery lang ba, no? Malaking tulong na yun. Sa kanya, kahit bigyan lang niya ako ng 10,000 peso. Bariya lang sa kanya yun. Pagdating dito, 50,000 na sa Pakistan. Isang buwan na grocery. O, diba? Solve ang problema sa isang buwan. Another buwan na naman ang problema. Life is, guys, full of sacrifice. Life is full of surprise. Life full of sacrifice. Life full of surprise. Pagigising ko lang mga sisi. Nagpahinga ako kanina mga alas 11, 12. Ngayon mag-3 o'clock na. Pag 4 na, malakas pang init o 3, 2:30. Pag 4 na, mag-garden na naman ako. Ako lang nagbubunot sa garden namin kasi ayoko yung yung bang tusan ko si Elias tapos mapagod. Ang bilis niyang hingalin. Baka maputol ang hininga, malagot ako. Kaya ako na lang nagbubuno doon mag-isa. Ano yan siya, kunting lang yan, hinihinga lang yan siya. Bagay lang yan sa kanya, magtugas ng plato, nakaupo dyan sa kusina lagi, manood ng TV, yung ganun. Ay, kung kayo, baka makasala pa ako. Sa mga nagtatanong, bakit hindi tinulungan ni Elias, hindi na ako nag-ano kasi nga paano. Yung kape ko guys, kape to sa kakukwa. Ang Pilipino, kape ng kape kahit ang mainit, sobrang init, kape pa rin.
Anong araw ngayon? Tuesday. Happy Tuesday mga sisi. Kagigising lang ng inyong tabat-chin-chin na kape ng kape. May problema ka, magkape. May stress ka, magkape tayo. Happy ka man at malungkot ka, magkape pa rin tayo. Ang sa huli, ikaw na ang magkakapihan, lalamayan ka ng kape. I-choose lang. Puro kape, no? Pigising ko lang mga sisi. Our topic for today is for health, Elias health. Alam niyo ba mga sisi, Elias is na-stroke yan mga basta mga 5 years na. 2018 nata yan siya na or 2020. Tagal na siya na-stroke, 5 years na ata. 2020 ba? 2021. 2025 tayo ngayon, no? Kalimutan ko na. Na-stroke rin siya dahil sa kakasigarilyo niya. Dahil nagsigarilyo yan siya sa isang araw. Ang maubos niya 3 pakete na pack. Ganyan. 3 pakete isang araw lang. Tapos ko, upo lang sa baho yan. Ganyan. Umuulan ng mga upo sa sigarilyo dyan sa labasan. Dadaspanin ko yan. Nung na-stroke siya, yung puso niya, yung clogged arteries bata, yun nagbarado. Barado ng cholesterol at saka nicotine ata yun. Na-stroke. 1 buwan sa hospital. Tapos, ang dami niyang sakit nun. Parang complicated na. Complicated na. Meron siyang TB. Meron siyang pneumonia. Meron siyang hipa. Yung naninilaw. Meron siyang hipa. Ano pa ba? Yung cholesterol niya 4. Yun lang ang alam ko, hindi ko alam yung heart niya 5. Meron pa yun, hindi ko alam anong tawag yung iba dito. Pero ang galing ng mga doktor nila dito, bubuhayin ka talaga nila. Kung sa atin pa yan, ang bilis, no, sa Pilipinas. Ang bilis mapatay ang mga pasyente. Minsan, sasabihin dead on arrival, ganyan. Ewan, parang hindi ko maintindihan, parang sinasadya na ata or ano. Dito, i-refer ka pa sa malaking hospital sa malayo. Hindi ka pa naman malagutan ng hininga. Kasi painumin ka muna ng gamot or may inject muna sa'yo para ma-travel ka. Ang galing ng hospitalization nila dito, yung mga medication nila, ang galing ng mga doktor nila dito. Pero yun na nga lang, ordo lang, hindi masyado sa English dito sa ano. So yun. Sa may nakita akong comments na bakit hindi ka tinulungan ni Elias sa guardian. Ako lang. Ayoko mga sis kasi nga
inano ko siya ng isang beses, sabi ko sa kanya, halika tulungan mo ko para mabilis tayo matapos. Sabi niya, ayoko, mainit, saka kapagod daw siya. Kasi siya, pag napapagod siya, hinihingal siya masyado. Ayoko rin siyang pilitin, baka maging kasalanan ko pa. Hinihingal siya masyado, baka malagot ang hininga, ako ang may kasalanan, o diba? Mas mabuti na yung bahala ka na lang dyan mag-isa, anong gagawin mo. Kaya dito siya sa kusina, pag siya na sa kusina, ako na sa garden. May nakakalahati na ako ngayon sa garden. Ang taniman, next month na. Ngayon mainit pa eh. Tamang-tama. Matapos yun next month. Next month, matatapos yun pagdating ng taniman. Kasi, after ko magbunot ng damo, gawin ko pa yun ng square. Bungkalin ko pa ng bungkalin. Ilang square yun. Kasi ang daming itatanim. Mga spinach, ang daming itatanim. Onion, garlic. Malaki ang space sa garlic at saka sa onion. Kasi yun ang gamit na gamit talaga. Maraming mga dahon-dahon. Turnips. Ano pa ba yung binili ko? Ayun mga speaking kay Elias, si Elias, ano ba ang masasabi niyo sa oversleeping? Kasi si Elias, kayang matulog ng halimbawa, gabi, tuloy-tuloy ang tulog niyan. Hindi yan siya natayo, walang ihi-ihi. Tuloy ang tulog niyan. Tapos, pag umaga, pag alas 10 na ng umaga, pag hindi mo gisingin, hindi yan tatayo. Sabi ko, huy, 10 o'clock na. Tumayo ka na, magkape ka na doon. Tapos, check ko yan siya kasi sabi ko, uy, humihinga pa ba tong taong to or natutulog lang? Sabi ko, huy, gising ka na, magkape ka na doon, magtsaa ka na. Then, gising na yan siya. Alam mo, ang sarap ng tulog niya. Pag hindi mo yan siya gisingin, hindi siya magising. Ang sarap ng ganong feeling, no? Yung ba yung, ako gusto ko bumalik sa pagkabata dahil gusto ko yung matulog ng complete na oras na wala kang iniisip pa, yung ganun. Si Elias, ano masasabi nyo? He is a heart patient, tapos ganyan siya matulog. Maganda ba yun sa kanya, yung oversleep na tinatawag? Lalo na pag umuulan, gabi umuulan, araw umuulan. Uy, parang hindi yan siya kumakain, hindi tumatayo. Tulogin sa tulog kasi malamig daw. Hindi pa nga season ha, hindi pa season ng winter. Pag umuulan, nilalamig na siya masyado, lamigin siya masyado. Ang kinakabahan ko kapag winter kasi nga, parang hindi niya makaya kasi nga, nasa lang siya, nasa kumot lang siya lagi, nasa ilalim nagtatago. Pati pagkain niya, natayo lang yan sa isang araw, isang beses lang, tapos babalik dun sa higaan niya. So, hindi ko alam kung maganda ba yung para sa kanya na heart patient siya. Clogged arteries or may bumara sa isang ugat niya. Hindi siya nagpa-endoscopy. Ang tawag nun? Yung sinabihan siya ng doktor dati na magpaganon. Hindi siya nagpaganon. Yung iba dito na i-stroke sa amin, nagpapa-opera, nilalagyan ng start or stent ba. Sa kanya, hindi. Wala talaga. Hindi siya nagpapaano. Until now, nag-self-medication lang siya ng mga mga herbal or English, pinagsabay niya, ang dami niyang gamot na iniinom. Maganda pa yung mga sa health niya, yung oversleeping na. Kasi ang sleep is, mga 8 to 9 hours, diba? Sa kanya, parang halos 24 hours siya mag-sleep. Pag hindi mo siya gisingin, hindi siya gigising. Ang ganda-ganda na gising niya. Maganda ba yun sa puso? Nakakaganda ba yun? Or masama na?
Kaya ka dito, Bilal. Say hi. Cosa viene? Hi, Mayra. Oh, ayusin mo dito. Mag-picture tayo. Upo doon kay Mayra. Bye. Upo doon kay Mayra ka mag-picture tayo. Upo. Chalo. Upo ba? Chalo. Tayo, Mayra. Hi.